Ito, himayin natin yung sinabi ni Pangulong Marcos sa isang ambush interview sa Leyte, kung saan nasa likod niya si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Oo. Kasi, ewan ko, meron kasi akong kilala, madalas sabihin dinadaga o dinaga yung Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit pinagpipilitan niya na dinaga yung Pangulong Bongbong Marcos. Pero kanina, no, i-analyze natin yung sinabi niya. Sabi niya, agree daw siya rin sa opinion ni Juan Ponce Enrile patungkol doon sa impeachment na hindi naman dapat hadlangan yung constitutional process dahil may isang grupo tulad ng Iglesia ni Cristo na siguro yun ang implied, di ba, doon sa rally na yun. Pero at the same time, sinabi niya, ayoko nung hindi pa, yun pa rin yung position niya. Ayaw niya ng impeachment, di ba? Pero parang may nakita kong opening eh. Kaya nga gusto kong sitahin yung nagsabing dinadaga siya eh. Parang meron siyang konting opening na, wag ngayon, kasi mag-e-election. Parang gusto niya after eh. Anong tingin mo, Senator? Ang hirap i-deconstruct nung kanyang ambush interview dahil ang dami masyadong contradiction. Parang ang dami niyang sinabi in one breath. Parang ang dami niyang sinabi in one paragraph. No, siyempre, ang context niyan, yung sabi mo nga, yung statement ni Enrile na hindi pwedeng i-hostage tayo ng religious group na nag-mobilize ng malaki, no? Para hindi sundin yung constitutional mandate, no, ng Kongreso, 'di ba? Parang hindi pwedeng ganito, no? Hindi pwedeng ganito. At ang sagot niya ay yes, that sets a bad precedent. Yes, that will have consequences. Yes, Congress and the Senate should do their mandate, no? But meron siyang but na medyo late in the day, election na, tatakbo na yung mga tao, no? Kaya ayoko pa rin yan. Pero at the same time, kaya late ay dahil din sa kanya. Diba? Kaya din na late siya. Pwede sanang mas maaga ng mga 2-3 months eh. Pero na late dahil nga yung kanyang hesitation, no? At yung kanyang, sabi ng isang host, dinaga, no? Dinaga raw eh. Oo, yan. Yung ganun. So, kung hindi nangyari yon, baka hindi ganito ka-delayed. No? Kaya, ang daming contradictions nung kanyang dinideconstruct nating statement. No? So how should we interpret it? But yes, kumpara doon sa dati niyang statement na parang unequivocal, ayaw niya, ngayon may mga qualification. Diba? Ngayon may qualification. Diba? Medyo bumubuka Kumpara na. nung dati. Kahit confusing pa rin, no? At least ngayon, mas may qualification. At sinusuportahan niya yung statement ni Juan Ponce Enrile na walang qualification. So, dapat dumitignan eh. It's a support do sa statement ng kanyang chief legal advisor na parang chief political advisor din niya in the absence of such. Diba? Wala siyang political advisor eh. So, yung pinaka-political sa Malacanang, si Juan Ponce Enrile na. So, para siyang chief legal and chief political advisor, parang suporta yan sa statement niya na clearly banat sa iglesia at clearly ay posisyon na wag sagkaan ang impeachment. No, hindi mo na pwedeng i-spin yun any other way. Very, very clear yung statement ni Juan Ponce Enrile in spite of himself. Diba? In spite of himself. Pero, kahit meron siyang qualification na, hindi nagbabago aking posisyon. Masyadong late na ito. Pero at least may qualification on the other side of the impeachment angle, no? Kaya yun yung kwan. Perhaps binibigyan ng kaunting encouragement yung mga pro-impeachment, no? Kaunti lang, hindi naman ganoon karami, no? Ito lang yung 2 cents ko diyan sa sabi mo nga na full of contradictions na maikling pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang tingin ko diyan kasi parang yung gusto niyang sabihin nasabi ni JPE. Hindi ko sinasabing pinagsalita niya si JPE. Pero at least kung babanat siya dun sa iglesia, hindi niya binanatan directly. Kumuha siya ng merong gravitas despite or in spite of himself, Enrile. Para kung babanat man, diretso kay Enrile. Meron pa bang, I don't think
Siguro naman nothing to lose na si Enrile at this stage, no? At nandun pa rin Tsaka, yung pagbi-build up sa kanya bilang isang legal luminary. yes, tsaka mukhang ako naman, hindi naman yan sasabihin ni Enrile nang walang kahit papano na bindisyon sa kanyang boss. Okay. No? Hindi naman yan parang totally out of the blue sinabi lang niya. Di ba? Oo. Dahil medyo matagal na yung Iglesia ni Cristo rally. Hindi naman siya nangyari the day bago niya sabihin yun. Di ba? Meron na siyang panahon para mag-isip, meron ng panahon para mag-consult, meron ng panahon for circumspection. Di ba? Dahil Biyernes na no? Weekend na nangyari yung rally Lunes Kaya hindi mo rin pwedeng sabihin na parang off the cuff statement. May ilang araw para pag-usapan, may ilang araw para pag-isipan, may ilang araw para mag-consult. Kaya hindi ako naniniwala na walang kahit papanong blessing. At kung merong blessing, no, kahit yung kanyang ambush interview ay medyo magulo, ay hindi magulo yung statement ng kanyang chief legal political advisor. May nakita akong opening kay BBM Di ba? Yung unang-una, sinabi niya, agree siya rin sa sinabi ni JPE. Pangalawa, parang ang issue niya, ayaw niya na impeachment before election dahil busy na yung mga tao sa election. Pero again nga, di ba? Contradiction yun. Kasi constitutional duty yun at binanggit din niya. Mandate. Feeling ko, mandate, ginamit diba? yung salita, mandate. Yes. Panyo So, parang, noted yun yung salitang mandate. Ibig sabihin, kahit siya walang magagawa ron. Ibig sabihin, kahit ayaw niya, mandate No? Baka hindi aksidente yung paggamit ng salitang mandate. Kahit ayaw niya, kahit tingin niya too late, mandate At the same time, sinasabi mo, pwedeng opening yan na hindi before election, pero baka after election. Yun naman yung isang deconstruction mo na possibility.